aking masasabi sa inyo sa ating DJI Nano. Oh, bilisan mo. Ayan, maganda siya. Although mahal, pero sulit yung pera mo dito. Lalo kung naka 4K 60 ka, kung mahilig ka mag cinematic or gusto mo video lang, maganda yung handling. So ayan guys, good day sa inyo mga kapoy. Hi, okay. Hi, nako. Honest review muna tayo. Although hindi ko pa na ma-maximize yung aking gear, yung ating DJI Osmo Nano. So honest review muna tayo. Medyo disappointed lang ako kasi mabilis yung battery. Bilis mag-drain, lalo na yung dock niya, yung multi-function dock. Mabilis siya mag-lobat lalo kung naka-on lagi. Hindi siya naka-standby mode. Tapos kung i-connect mo yung DJI Mini mo, hindi siya nag-i-standby, hindi namamatay yung screen. Gumagana pa rin kasi yung mic pumapalo. Yun lang yung nakikita ko dito. And then yung mic, yung DJI mic niya, close natin to. Yung DJI mic niya hindi gagana pagka tinanggal mo yung pinaka-dock, yung sa may camera niya mismo. Hindi siya gagana. Kumbaga, ang gagana na lang na mic is yung sa internal mic ng cam niya. 'Di ba? Natatanggal 'yon. Siguro mas maganda sana 'yan kung natatanggal, 'di ba? Tulad ng mounting ko ngayon. Nag-aalala ako baka mahulog kasi ma-vibrate. Siyempre, di naman natin maiiwasan yung lubak sa daan. Pakakakulang, diba? And then ano pa ba? Mga downside ng Nano. So far, yun pa lang naman. Okay? Okay. Ang maganda dito sa DJI Nano, yung upside naman niya is talagang napakadinaw. Tapos madali siyang gamitin. Kunting settings lang, siguro magpapalit ka lang ng mga 4K FPS, gano'n yung settings, yung basic settings ng camera. Okay, although may knowledge naman ako ngayon sa mga ganyan. So kailangan mo din aralin ng konti kasi hindi naman 4K yan na yun. Mag-aaral ka din konti sa YouTube. Anyway guys, yung ano pala yung color profile na gamit ko is D-Log M. Okay, same lang dun sa may aking DJI Mini Mini 4 Pro para once na sa color grading is maganda. Okay, medyo may konting batak sa kulay kasi more on more on color grading boy. Madaling gamitin kasi yung camera niya pwede mong i-rotate, tanggalin mo siya tapos ikabila mo, mayroon ka na may selfie. Pero para sa akin okay yon. Sa iba kasi pangit daw yun eh. Kanya-kanya naman tayo. Madaling i-connect yung DJI Mini, di ba? Although pareho silang brand, pero para sa akin goods yun. Isang open mo lang yan. Siyempre i-set up mo yan muna nung una kasi kailangan ng connection yan. So once naman nagawa mo na yan is okay na. Okay? Okay. Open mo lang yung Osmo mo, tapos open mo yung mic mo, lagay mo lang. Ayun na, connect na siya. Yun ang kagandahan dyan. So how's the sounds kaya? The audio? Ganda kaya? Okay, kasi sinara natin yung ating helmet, pero yung hangin galing naman sa parting leeg ko. Malalaman natin sa editing. And then madaling gamitin dahil may mga kasama siya sa box na yung dito, yung magnetic nilalagay dito, yung parang kwintas. Adjustable siya kung saan mo siyang pwedeng ilagay or saan ikabit, pamotor man yan, helmet or what. Madali yung handling niya. Nagustuhan ko talaga dito is yung magnet niya, sobrang magnet.
So susunod siguro mga one month na paggamit nito, may mga issue pa ako or mga downside or upside ng Nano na to. So far yun muna ang aking masasabi sa inyo sa ating DJI Nano. Oh, bilisan mo. Ayan, maganda siya. Although mahal, pero sulit yung pera mo dito. Lalo kung naka 4K 60 ka, kung mahilig ka mag cinematic or gusto mo video lang, maganda yung handling. So thank you for watching muna and enjoy muna na yung ating road. Okay? Thank you guys and good day po mga kaboy. Thank you. Hindi naman overspeeding yun. Don't worry. Wow. Ba talaga pagka throttle therapy ang tawagin ng mga riders. Stress ka sa work, mag-absent ka. Stress ka sa work, mag-leave ka. Diba? Stress ka sa work at stress ka sa kasama, di umuwi ka. Ayan, umuwi ka sa Pinas. O di kaya magbakasyon ka. Parang ano lang, stress reliever mo lang. O di kaya sa aming mga riders, ano ka lang, ride ka lang, ride off. Ano, abot yan.